Inisa-isa ng prosekusyon ang 8 co-perpetrators o kasabwat daw sa Duterte drug war. Ayon sa prosekusyon, patunay ito na sistematiko ang pagpatay. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nasa frontline na balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela. Doc and Mase, tapos na nga ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing dito sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ngayong araw na to nagpresenta ang prosekusyon ng kanilang mga ebidensya, ganun din ang victims through their legal counsel ng mga ebidensya na talagang magpapatunay no ng iba't ibang kaso o magpapatibay ng mga kaso against former President Rodrigo Duterte. Kung kahapon, 5 lang ang pinangalan ng co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong araw 8 na ang pinangalanan. Bukod kina dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Giran. Kabilang na rin sina dating PNP Chiefs Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PDEA Chief Isidro La Peña. Inisa-isa ng prosekusyon ang mga naunang pahayag ng mga kasabwat para maisakatuparan ng anilay common plan sa pagpatay. Narito ang pahayag ng prosekusyon. Your Honours, these speeches of co-perpetrators show both the scope of the common plan and those co-perpetrators' agreement to it. Tinalakay din sa confirmation hearing ang Oplan Double Barrel at Oplan Tokhang noong Duterte administration. Ilang kilalang kaso rin sa Jaguar ang ipinakita kabilang ang pagkapatay ni Kian De Los Santos. Ang pagpapatupad daw ng Oplan Tokhang at Oplan High Value Target ay nagresulta sa pagpatay ng maraming individual at personalidad. Pakinggan po natin ang sinabi ng prosecution. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high value target was neutralized, meaning killed. Nakausap ko naman ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman at ayon sa kanya ay naging masaya raw ang dating Pangulo sa takbo ng confirmation hearing. Narito ang bahagi ng aking panayam kay Attorney Kaufman. That he was happy. Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. May bagong request naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumirma siya ng waiver na hindi nadadalo sa review of detention hearing sa Biyernes. Tatalakayan sana ito pagkatapos ng closing statement sa confirmation hearing. Pero request si dating Pangulo, legal team niya na lang ang pupunta. Di niya binanggit kung bakit ayaw niyang pumunta at pwede raw siyang dumalo online. Sa ngayon ay hindi pa ito inaaprubahan ng chamber. Bok and Mase, bukas ay rest day, no? February 25. Wala munang magiging hearing bukas, pero pagdating ng February 26, no, that's Thursday, ay tuloy-tuloy naman ang pagkakaroon ng ito naman ang oportunidad ng legal team ni former President Rodrigo Duterte na magpresenta or mag-defend, no. Kumbaga siya naman ngayon yung nandoon sa submission on the merits. Siya naman ngayon na magpipresenta ng mga ebidensya para patunayan na walang kasalanan itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong pinupukol sa kanya. So ngayon, kanina nandito kasi yung mga pro-Duterte, no? Sila yung mga, they call themselves DDS Maisog International. Nandito sila para magbantay nga at sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bok and Mase. Bok, so sa Huwebes, yung pagbalik ng ICC para sa confirmation of charges hearing, depensa na yan, no? So ibig mo sabihin, tapos na, sarado na yung tindahan ng prosecution as far as presentation of their evidence, at least for the confirmation of charges. Ibig sabihin, wala na silang hahabol para sa confirmation charges.
Oo, tama ka diyan, Boka, 'no, kasi ito yung araw na ibinigay sa kanila ng pre-trial chamber na magpresenta ng ebidensya. So, by Thursday naman, ito na ang pagkakataon naman ng depensa. On Friday, February 27, magkakaroon uli, 'no, ng parang kumbaga tagisan, 'no? Kasi kumbaga isa-summarize nitong, prosekusyon, ng depensa at saka ng, victims through their legal counsel ang kanilang mga sinabi nitong mga nakaraang araw. So, doon magkakaroon ng tagisan, 'no, ng mga pagpe-present nila ng ebidensya or closing statement kumbaga. And of course, aside from that, magkakaroon ng 1 hour detention review nga itong pre-trial chamber 1 doon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Well, I'm not that familiar with the procedure in the ICC. I'm wondering lang if you know, kung may pagkakataon na yung dalawang panig, depensa at prosecution, ay I'd hate to say magbabanggaan pero yung mag-head-to-head silang dalawa. Kasi what we're seeing so far is present, tapos closing statements na, di ba? Parang yun ang lumalabas eh. But dun sa last day, the day 4 on Friday, yan ba'y sila ba'y I don't know, would you call it magdedebate? O wala namang ganon? Wala namang debate, pero ang mangyayari kasi mauuna ang prosecution na magkaroon ng closing statement, 'no. Kumbaga, isa-summarize nila lahat ng mga sinabi nila, lahat ng ipinresent nila nitong mga nakaraang araw para nga ihikayatin ano o para masabi sa pre-trial chamber judges na talagang may merito yung mga kaso na isinampa nila laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre sasagutin naman 'yan pagkatapos ang depensa, sila naman ang depensa magkakaroon ng closing statement, ganun din, isa-summarize lahat ng kanilang ipinresent at sasabihin nila na yung pinresent ng prosecution, walang kwenta yan dahil wala ngang kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong ipinupukol sa kanya. So bali ganun ang mangyayari kasi tinanong natin yan kay Attorney Cristina Conti kung ano yung parang magiging scenario sa February 27 sa closing statements nung tatlong panig. Angela, kanina nabanggit mo nga na meron na namang panibagong request itong si FPRRD para i-waive muli yung kanyang presensya doon sa pagpipresenta naman ng kampo ng depensa on Thursday. Gaano ba ka-importante yung presence ni FPRRD dito sa proseso ng confirmation of charges and what are the possibilities na pagbigyan nito considering na, well, hindi na siya nagpapakita ngayon? Well, Mase, yung tinatanong mo ba yung para sa detention review o yung para sa Thursday? Yung para sa Thursday, yung panibago niyang Okay. waiver. Oo. Well, so para sa Thursday, the pre-trial chamber judges ruled already, 'di ba? Pumayag sila na hindi pumunta ito si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung pupunta siya, edi parang okay lang din, no? Pero yun nga, wala naman na hindi na siya pwedeng i-compel kasi napagdesisyonan na yon. Sinabi na niya na ayaw niya umattend at pinagbigyan naman siya ng judges doon. Kaya nag-proceed naman itong confirmation of charges na ito kahit wala siya. Dahil nandiyan naman yung kanyang legal team. And yung para sa detention, Okay. Yung para naman sa detention, Mase, kasi for context, under the rules of ICC, every now and then, a certain period of time, nire-review nila. Kapag merong nakadetines sa kanila, nire-review nila yung detention facility. Meaning, kung dapat pa ba silang ma-detain doon sa detention facility ng ICC. Kasi may mga pagkakataon na baka po pwedeng makahingi uli ng, kumbaga po, kung po pwede siyang makaalis doon sa detention facility na yun under certain condition, etc. So it's just a procedural issue kumbaga na kailangan gawin ng ICC. So it would take an hour or less than pa nga daw yan. So yun yung parang niwi-wave ngayon ulit ni Pangulong former President Rodrigo Duterte ang kanyang appearance kasi kailangan ulit ng appearance doon. So kinakailangan ulit ng panibagong request at kakailanganan din ng panibagong desisyon mula sa judges ng pre-trial chamber. So ngayon, maaari nating sabihin kung hindi pumayag ang pre-trial chamber judges na hindi umappear si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention review, maaari nating makita si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga ni Attorney Conti, isang araw na lang yan, baka naman pagbigyan na rin siya ng pre-trial chamber. But still, titingnan pa rin natin kung ano ang mangyayari in the coming days. Angela, one last question from my end.
Well, you spoke with Attorney Nicholas Kaufman, yung abogado ni Duterte earlier. At ang sabi nga niya, si Duterte was extremely happy. I think that's the phrase that he used dun sa nagaganap na confirmation of charges. No, I understand he's saying that there is attorney-client privilege and he cannot divulge much more than that. But I suppose by his statement, he's also indicating that Duterte is closely monitoring, even if he's not attending the confirmation of charges. Pinapanood niya yung confirmation of charges. Actually, no, we also asked that kanina, no. Sabi niya hindi daw nagmo-monitor si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun lang, sinabihan lang niya, binigyan lang niya ng update dun sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, pero walang pagmo-monitor na naganap, no, sa panig ni Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi siya nanood pero extremely happy siya doon sa nangyari. Oo, kasi base dun sa sinabi ni Kaufman sa kanya. Okay. Maraming salamat sa iyo, Angela Lagunzad Castro. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.